Ruyan, maging girlfriend kita. Ilang libo lang ang ani na kwintas na yan. Tsaka kotse na biniling bulok na second hand. Lu Xiaojin, isang buntot ng basura. Ang kapal ng mukha mong, iregalo sa akin yan. Hindi ba yan naman ang mga gusto mo? Nabanggit ko lang naman ng walang mali siya. Sino bang mag-aakala na totoo mong dadalhin sa akin ang mga kalat na to? Ruyan, 6 na taon na eh. Lahat ng sweldo ko, ginastos ko na para sa'yo. Ano ba ako sa paningin mo? Baby, napagod ka na ba kakahintay? Tingnan mo, binilhan kita ng baokeli na kwintas. Grabe, worth 100,000 pa yan. Limited edition. Salamat, He Xiao. He Xiao. 6 na taon mong kita. Walang panama sa 1,000,000 lang ni He Xiao. Lalo na tong kwintas na hindi mo kayang bilhin habang buhay. Sinasabi mong espesyal ka sa akin? Sa harap ni He Xiao, wala kang ang karapatang ituring na basura. Pare, Narinig ko 6 na taon mo nang nililigawan si Ruyan. Sorry ako, 3 araw pa lang, third base na. Tandaan mo, walang pera. Huwag magyabang ng mamahaling sasakyan. Sa New June lang ang bagay sa'yo. Walang pera. Bakit pa nanliligaw? Anong taon na, pare? Aasa ka pa rin ba na pag-ibig lang sapat na? Pinos Copazanet, ang taas ng views. Uy, may magtatangkang tumalon sa dagat. Tol, huwag mong gawing biro ang buhay mo. Ako ngayon, pinakamalaking katatawanan na sa internet. Kahit bumili ng kotse, nalubog pa ako sa utang. Sa susunod na buhay ko, sisiguraduhin kong mayaman ako. Chu, Vice Chairman. Natagpuan na si Lu Xiaojin. Nasa itaas siya ng tore malapit sa dagat. Bilis, hanapin niyo siya agad. Siya lang ang tanging tagapagmana ng trilyong pamana. Tianlong Group, Chu Tianhe, nagpupugay sa inyo, Young Master? Magandang araw, young master. Ako. Ang ibig mong sabihin, ang lolo ko, ang nagtatag ng Tianlong Group na trilyon ang halaga at number 1 na pinakamayaman sa bansa, Lu Tianlong. Tama po, wala na ang chairman. At ikaw, bilang nag-iisang tagapagmana, kailangan mong kunin ang lahat ng trilyong ari-arian niya. Trilyon. Akin lahat? Huwag ka munang masyadong matuwa. May iniwan pang video ang lolo mo para sa'yo. Lolo, tumahimik ka. Hindi ko lubos akalain magkakaroon ako ng apo na kahihiyan tulad mo. Lauchu, batukan mo. Hoy, tanda, may demensya ka na ba? Di ba sabi mo, apo mo ko? Noong kabataan ko, ako si Lu Tianlong. Sikat, astig, lahat ng babae kinikilig sa akin. Nagpapapansin pa. Hindi ko akalain, ang apo ko, ganito pala. Naghabol ng 6 na taon. Kung hindi lang dahil sa DNA test, iniisip kong baka hindi na ako lehitimong lolo mo. Lauchu, Sorry po, lolo. Nadismaya kita. Kasi wala akong pera, kaya sila. Minamaliit ako. akala mo walang babae kasi wala kang pera? Ganito na lang. Bay, tayong dalawa magpustahan. Pusahan? Bibigyan kita ng 1 buwan at P100 billion. Gagamitin mo lang tong pera sa mga babae. 1 buwan, kung may makikita kang totoong nagmamahal sa'yo, makukuha mo ang aking trilyong kayamanan. Grabe. Pero kung di ka magtagumpay, wala kang makukuha, mapapaalis ka rin sa bansa dahil hindi ko kayang tiisin na ikaw ang apo kong kahihiyan. Tatanggapin mo ba ang pustahan? Wala kang ang karapatang ituring na basura. Kung wala kang pera, huwag kang magyabang ng mamahaling kotse. Second hand lang bagay sa'yo. Hindi ka ba natatakot tumaya? Kung ganun, Tinanggap ko na. alam ko na, apo kong duwag, hindi tatanggap ng pustahan. Sorry, maling video ang naplay ko. Si, Ikaw na talaga, apo ni Lu Tianlong.
Chu Tianhe, siya ang magiging judge natin sa pustahan. Cold Secretary, ikaw ang magmomonitor lagi ng gastos at schedule niya. Lao Chu, ibigay ang card sa kanya. Ito ang Tianlong Group Special Edition 100 billion na black card. Ngayon, iyo na yan. $100 billion. Yayaman nako. Gastos lang ng gastos, apo. Biglang yumaman. Hindi ko alam kung paano uubusin pera ko. Ang Imperial Car Show, ang sosyal. Tapos, puro magagandang car models. Nandoon pa ang number 1 car model na si Shashiyu. Yung legs, yung bewang, yung dibdib. Wow, Imperial Car Show. Oo nga. Parang agos ang mga mamahaling kotse. Parang ulap ang mga magaganda. Ang Imperial Car Show, perfect na paggastusan. Noong wala pa akong pera, ni hindi ko naisip pumasok dito. Ngayon, kaya ko na bilhin lahat. Itong katawan na to talagang number 1 beauty sa Haicheng. Kung matulog lang ako kasama niya, Kahit mamatay, ayos na. Ikaw? may mga milyonaryo na nagbato ng 500,000, wala pa ring nakuhang number. Tama na, tingin na lang tayo ng kotse. Pasok. Miss Xiaxiyu. Pwede bang maging girlfriend kita? Ganyang suot mo? Maglalakas loob kang ligawan si Xiaxiu? Tumingin ka nga sa salamin bro? Pare? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong katapang. Usually, kahit may mag-alok ng 500,000, hindi pa rin nila nakuha number ko. Ikaw, mukha namang di kasing yaman nila. Paano mo nasabing derechahan mo akong yayayain maging girlfriend? Miss Xiu. Kung pera lang ang pamantayan mo, sabihin mo lang. Sigurado akong lahat ng mga tao dito wala pa sa 1,000% ng kayamanan ko. Uy, si Shiyu may nahuling big time na naman. Nakakainggit talaga ah. Big time? Mukha namang vampira yan. Feeling malaki lang. Ah, kaya pala ang yaman-yaman mo. So itong 1,000,000 kotse na Rolls Royce na, to, basta bilhin mo ito ngayon mismo. Ako, tatawagin kitang kuya, ng harap-harapan. Pero kung di mo magagawa, kailangan kong tawagin yung guard. 1,000,000 lang naman yan. Pero mas gusto kong marinig na tawagin mo akong asawa. Ikaw talaga, Ang bastos mo naman. Isang taong umutang para lang makabili ng used na electric car, may lakas pa ng loob magmayabang dito. Dito ka pa sa pinakamalaking car show sa Haicheng. Isang delivery guy na kumikita ng 3,000 kada buwan. Nagpapanggap pa talaga dito. Ano, hindi ka pa ba nadala nung last mong proposal na puro kahihiyan lang? Baka kasi hindi mo makuha-kuha ko. Masyado nang nabigatan ng loob mo. Siguro nababaliw ka na. Akala ko pa naman, may tinatagong yaman. Magpapanggap lang kunwari. Pero, mayamang tunay pala. yun pala, totoong tanga lang. Kayong mga materialistic na babae talaga, Liu Ruyan. Dumaan ka pa dito. Parehong-pareho lang kayo nila. Pero, si Xiaxiu na ang target ko ngayon. Hindi ka na bagay para sa akin. Ikaw. Tol, sadyang basura ka at dapat tanggapin mong basura ka lang. Kahit anong pilit mo, wala kang karapatang ligawan si Xia Xiu, ang top car model ng Haicheng. Kailan kanyang iningitian ha? Magpapakain pa ako ng nakatiwarik. Ganun ba? Pero parang mabait naman siya sa akin. Wag mo na silang kausapin. Di ba bibili ka ng kotse? Halika na. Miss Xia, huwag mong ipaakyat ang ulo mo sa mga sinungaling na yan. Delivery guy lang din yan na kumikita ng 3,000 kada buwan. Ang daldal mo talaga. Kainin mo na nga yan nang nakatiwarik gaya ng sabi mo. Dito ba? Dun ba? O sa banyo? Kakainin mo habang nakasuksok ang ulo sa inidoro, ha? Lu Xiaojin, ang tapang mong kausapin ako ng ganyan ha? Sige. Pakita natin kung sino talaga ang tunay. Kaya mo bang makipagpustahan sa akin? Ano ang pustahan? Sa lalaki, importante talaga ang pera. Ngayong araw, kung sino pinakamayaman, siya panalo.
Yung matatalo, luluhod at tatawag ng lolo. Pagapang mula dito. Ikaw nagsabi niyan ha? Para sa akin mo sinabi yan. Malaki ang mata mo. Tingnan mong mabuti. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging tunay na mayaman? Gusto ko rin ang Rolls Royce na ito. Binili ko na. Idedekada ko kay Liu Ruyan. Binili ko na. Idedekada ko kay Liu Ruyan. Ang astig mo talaga. Ito ang totoong mayaman. Sinasabi lang na maglalabas ng pera at naglalabas talaga. Hishaw, Ang paraan mong gumastos ng pera, ang lakas ng dating mo. Buti na lang, hindi ako pumayag sa pag-amin ng taong ito. Kung hindi, malamang mapahiya rin ako balang araw. Nakita mo ba, Lu Xiaojin? Ito ang pagitan natin. Hindi ka bagay sa magarang kotse. Lalo ka pang hindi bagay sa magandang babae. ganito lang, ang baba ng level mo. Kung bibili, dapat yung pinakamahal. Adik na adik ka talaga sa pakitang tao ano. Kung bibili ka pa, dapat pinakamahal. Bakit hindi mo na lang bilhin lahat ng kotse dito? Kung bibili ka, bilhin mo na ng mabilis. Huwag ka nang magdaldal dito. Kahit iyong maliit na sirang kotse, kunin mo para sa akin. Mapapatingin pa ako sa iyo ng 2 beses. Kung hindi mo kaya bilhin ang pinakamahal, pipili ako para sa'yo ng mas mura. Para naman ma-save ang konting dignidad mo. Bibilhin ko lang ang kotse na endorse mo. Sigurado ka? Ang mga kotse na endorse ko, mas mahal pa. Syempre, Huwag kang magsisi ha. Bingley, 3 milyon. ang mura naman. Ferrari, 5 milyon. Ang mura pa rin. Huling kotse, malaking big boss ng car show. Rolls-Royce na Global Limited Edition, 20 milyon. Yung mga sinabi mo ay mga endorse mo rin pala. Akala ko may natatagong galing ka. Kung hindi ka bibili, lumuhod ka na at tawagin akong lolo. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Dapat sumuko ka na. Huwag ka nang magpumilit. Magkano ba kaya mong ilabas? Pipili ako sa'yo ng mura. Yung mga kotse na nakita ko kanina, kukunin ko lahat at ibibigay ko lahat kay Miss Shashiyu. Huwag kayong magulat, simula pa lang hanggang ngayon, si Miss Shiyu lang ang hindi ako pinagtawanan. Ako si Lu Xiaojin. Hindi ko pinapansin ang maliit na perang ganito, para lang sa prinsipyo. Kaya ngayon, magandang kotse para sa magandang babae. Medyo pumalpak na naman ang mata ko. Nag-jackpot na naman si Shashiyu na magandang dalaga. Paano mangyayari yan? Lahat ng kaysa kotse, binili mo? Kagabi, malinaw namang nag-loan ka pa sa electric car. Isang gabi pa lang ang lumipas. Bakit biglang yaman ka na ngayon? Baka naman, Liu Ruyan, dati gusto ko sanang pakitunguhan ka bilang ordinaryong tao. Pero, ikaw ay isang taong gahaman sa pera at kagandahan. Pinagtabuyan mo ang 6 na taon kong pagmamahal sa putik. Ngayon, hindi na ako magpapanggap. Magsasalita na ako ng totoo. Ibig mong sabihin may bumili ng lahat ng luxury. Cars? Sa car show natin? President, lahat ay mga kotse na endorse ni Miss Xiaxiu. Pinagsama-sama, hindi bababa sa 60 milyon. Dali, dalhin mo ako sa guest na iyon. Xiaojin, Tati, gusto ko lang subukan kung totoo ba ang pagmamahal mo sa akin. Ngayon, alam ko na, ikaw ang pinaka nagmamahal sa akin sa buong mundo. Pwede ba tayong magbati ulit? Liu Ruyan, masama ka talaga. Nandito pa ako, nilalapit mo na yon iba mong lalaki. Ikaw na gold digger. Hindi ka bagay sa totohanang pagmamahal. Ate, gusto mo maging asawa ng general? Dapat simula pa nung sundalo siya, hindi mo siya iiwan. Hindi mo nakikita ang talent niya. Karapat-dapat kang mawalan ng ganitong galing na lalaki. Sige na. Huwag na magpadaldal. Hiyun, tupadin mo ang pustahan. Umupo ka at tawagin akong lolo. Hindi pwedeng mangyari. Paano ko matatalo sa isang gwapo? Sandali. Hindi ko pa nakita ang itsura ng black card na yan. Baka nga. Mr. Lu, magandang araw po. Ako ang president ng exhibit, Zhuge Liang. Salamat po sa suporta ninyo sa car show namin. Mula ngayon, kayo ang aming... Sandali. Ang black card niya, hindi talaga pwedeng magamit. Ang card niya, hindi talaga magagamit. Paano mo minamaliit ang VIP guest namin? Security. President Zhuge, tingnan mo ngang mabuti ang card na ito. Wala pa sa Haicheng na may ganitong card. Malaking duda ako na fake yan. Hindi ko rin talaga nakita ang card na ito. Security, dakpin niyo siya. Uy, huwag kayong humawak uy. Bitawan mo ako. Totoo ang card. Lu Xiaojin, ang dali mo lang magpalusot. Hindi mo madadaan sa aking mata. Nagpapanggap ka lang dito para magmukhang mayaman at manloko.
Totoong hindi mo alam kung paano isulat ang tama, ano? Ayos, Lu Xiaojin, naglakas loob kang lokohin ako. Ibabalik ko sa'yo ang sampal ko. Hindi ko papayagan ang sinuman na manggulo sa car show. Ilabas siya dito. Bitawan mo ako. Uy, sandali lang, President. Ang bilis mo namang magdesisyon? Xiaxiu, ipagtatanggol mo ba siya? Kahit ikaw ang #1 car model ng Haicheng, hindi kita palalampasin. Hindi, ang gusto ko lang sabihin, Empire Car Show. Bilang pinakamalaking car show sa Haicheng, paano mo naman huhusgahan ang car dahil lang sa itsura? Bitawan mo ako. Dalhin ang POS machine? Kung hindi talaga magamit, tsaka na tayo magparusa. Kung ang card na ito hindi talaga magagamit ngayon, bahala na kayong magdesisyon sa akin. Pero kung magagamit ito, siniraan niya lang ako ng walang dahilan. Dapat ang Empire Car Show magbigay ng parusa. Ayos lang. Kung magagamit ang card na ito, ibig sabihin VIP ka nga. Sa mga nang insulto sa VIP, ako na ang bahala sa kanila. Ang lambot at quality ng card na ito, sobrang high-end. Baka nga totoo ito. Hindi ito fake. Hindi gumana ang card. Ipakulong na rin si Xiaxiu. Ha? Bakit ako kakasuhan? Kitang-kita naman na magkasabot kayong dalawa. Nag-eskandalo lang kayo sa car show namin. Ikaw ang malaking sinungaling. Pinahamak mo ako ng husto. Hindi po ako nagsinungaling. Pero, benta. Benta. Totoo ang card ko. May problema. Sa POS machine ninyo. Tama na. Dati gusto ko lang paalisin ka dito. Pero ikaw, paulit-ulit kang nakikipag-away. Kaya mapipilitan akong gumamit ng dahas. Dalhin ang stun gun. Sandali lang. Ang ipinapakita ng SXC machine, masyadong mababa ang antas ng FXC machine. Hindi nito kayang ipakita ang high balance ng card. Tama ang sinabi ng presidente. Problema nga ng SXC machine ito. Ano ang sinabi mo? Ang credit limit ng POS machine na ito, abot ito ng 60 milyon. Ngayon lang ako nakakita. Card na lumalagpas sa level ng POS machine. Magkano kaya ang laman ng card na iyan? Imposible ito. Isang gwapo lang siya. Paano naman magkakaroon ng ganitong kalaking balanse sa card? Kuninin lahat ng klase ng POS machine. Dalhin dito. Hindi sapat ang antas ng FXC machine. Hindi sapat ang level. Hindi sapat. Hindi sapat ang level. Hindi sapat. Hindi sapat ang level. Hindi sapat ang antas ng FXC machine. Ang dami ng POS machine pero hindi pa rin nagamit. Gaano siya kayaman? Hindi kaya totoo ang card na iyan? Ito, Presidente, ito na ang huling SS machine na hindi pa nagamit. Pero, ito ang pinaka-high level na SS machine. Nagpapakita lang ng success kapag ang card ay lampas sa 10 bilyon ang balance. Kung magagamit ang card, niluk sa Xiaojin dito. Ibig sabihin lagpas 10 bilyon ang balance niya. Presidente Juge, bakit ka kinakabahan? Basta hindi nagamit, peke lang ang card. Lu Xiaojin, pag hindi pa rin gumana ngayon, papatulan na ang paa mo. Subukan mo. Transaction successful. Nabayaran na ang 60 milyon. 60 milyon. Sobrang dami niyan. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakitang ganyang halaga. Ay, Pasensya na po, Mr. Lu. Ikaw ang pinaka-importanteng bisita simula nang magbukas ang car expo namin. Mr. Lu, ha 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 ha. Grabe ka, kuya. Ang astig mo talaga. Mr. Lu, di ako magpapatalo kay Xiaxiu. Tingnan mo rin naman ako. Kahapon, talagang mukhang walang-wala siya. Paano nangyari na isang gabi lang, may 10 bilyon na balance na siya? Hiyun, gusto mo bang magpakababa muna? O tatawagin mo muna akong lolo? Buwisit ka. Siguro pinapaalagaan ka lang ng rich na babae. Hindi mo talaga kaya. Nagdadahilan ka na naman. Lu Xiaojin, isa ka lang batang pinapaalagaan ng mayamang babae. Kahit hindi ako kasing yaman mo, Hiyun, pero sigurado akong ang pera ko galing sa malinis at tamang paraan. Hindi ako interesado makipagkumpetensya sa mga tulad mong boy toy. Guard, hulihin ang taong nang abala kay Mr. Lu. Opo.
Ayan, nandito ka nga pala. Ginagastos mo ang pera ni Mama? Tapos, naghanap ka pa ng ibang babae sa labas? Anong nangyayari dito? Aba, Ginagastos mo ang pera ni Mama? Naghanap ka pa ng babae sa labas? Yun, hayop ka talaga. Nagloko ka sa akin. Naghanap ka pa ng babae sa labas. Ikaw ang pinatira ko sa pamilya ko. Pinakain kita. Pinainom kita. Nagloko ka pa. At ikaw naman, Lauliu. Lauliu? Hahaha. Mali ako. Kasalanan ng magandang babae na to. Siya ang unang nakaakit sa akin. Tumigil ka na nga. Ngayong gabi, gagamit ako ng steel wool para turuan ka ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ng disiplina. Mali ako, mali ako. Tara na. Hindi ko na ulit gagawin. Ay nako, kaya pala akala niya mayaman ako. Ang unang reaksyon, sinabi niya na sinasamahan ko ang matandang mayaman na babae. Yun pala, naghusga lang siya base sa sarili niyang ugali. Liu Ruyan, grabe ang taste mo. Talagang walang katulad. Xiaojin, alam ko naman lahat ng to. Pinapasa mo lang ako, di ba? Mahal mo pa rin ako, di ba? Xiaojin? Tama, sinusubukan lang talaga kita. Gusto ko sanang hindi ka lang isang taong nagnanais ng pera. Sayang lang, hindi mo na ipasa. Yung dating batang lalaki na baliw ang kabaitan para sa'yo, wala na siya. Hindi ko akalain, sa Haicheng, may ganitong level ng magaganda. Sulit talaga ang pagpunta ko dito galing Jingdu. Uy, Sun Xiao, kumusta naman ang best friend ko? Okay, di ba? Siya ang number 1 car model dito sa Haicheng. Ang dami niyang humahanga, kahit mga boss na may milyon-milyon sa bangko, wala siyang pakialam. Kung gusto mo, try mong hamunin. Milyon. Ganito ba kayo sa Haicheng? Ganitong level? Ay oo. Paano siya makakakompare sa'yo? Yung may 5 billion na ari-arian, sikat na tao sa Jingdu? Ang ganitong kagandahan, kapag sa Haicheng lang napunta, parang perlas na natabunan ng dumi. Ngayon, sa akin, na si Sun Hao. Ayan. Salamat talaga kanina ha. Hindi ko inaasahan na malakas ka pala. At mukhang gwapo pa. Hindi lang salamat ang kailangan ko. Araw-araw. Sa gitna ng maraming tao. Grabe ka namang sabik. Kung gusto mo, tara, ibang lugar tayo mag-date. Date? Pwede naman. Pero, huwag kang mag-isip ng masama ha. Baby Shiyu, sobrang miss na kita. Xiao Ai, ilang araw lang di nagkita. Naging mayaman ka pa. At ang ganda ng sasakyan mo. Hindi akin ang kotse na to. Ito ay galing sa mayamang humahanga sa'yo. Kay Sun Hao, Sun Xiao. Nasa kotse siya, matagal ka nang hinihintay. Tara, punta tayo sa magandang lugar. Tara na. Ay, Ano bang mayamang tao? Wala akong pakialam. iba ngayon, ang halaga ng tao na yon, hindi bababa sa 5 bilyong piso. Kung palampasin mo, baka wala na ulit ganitong pagkakataon. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako. Ang tagal niyang naghihintay. Kung hindi tayo pupunta, parang nakakahiya. Miss Shia, Hindi ka nga nagpapatalo. Number 1 car model ng Haicheng. Ang ganda mo, talagang natatangi. Unang kita, may dalang maliit na regalo ako. Ang perlas, dapat lagyan ng palamuti. Galing ito sa abroad, limitadong alahas. Regalo ko para kay Miss Xia, pampadagdag lang sa ganda niya. Shiyu, ang halaga ng mga alahas na ito, hindi bababa sa 5 milyon. Ang laki ng bigayan, di ba? Sikat yan, Sun Xiao mula Jingdu pa. Kung makakapit ka sa kanya, instant yaman at status. Next, Miss Xia, ipapakita ko pa sa'yo, isang regalo na worth 10 milyon. Sa gabi, nagpa-reserve ako sa Haiwang Banquet. Sana ma-accommodate mo, Miss Xia. Regalo na worth milyon sa Haiwang Banquet. Isang set, nagsisimula pa lang. 5 milyon. Sorry Sun Gongzi. May nauna na akong sinagot na imbitasyon. Makikipag-date ako sa gwapong to. Nabaliw ka na ba? Miss Xia,
Hindi mo pa na-introduce. Sino siya? Kaibigan ko siya na nakilala ko sa car show. Lu Xiaojin. Sa isang car show lang, nakakilala ng gwapong lalaki, naging kaibigan mo pa. Palabasin mo na siya. Huwag mo nang galitin si Sun Xiao. Hindi lang siya ordinaryo. Ginastos niya ng 6 na milyon para bilhin lahat ng sasakyan na ipinromote ko, binigay niya lahat sa akin. Paano ko naman sasalbahin siya ng harapan? Bukod pa doon, may hawak siyang card na may 10 bilyon. 10 bilyon? Uy, Shiyu, Huwag kang paloko. sa itsura niyang mabait. At saka, ano ba yung 10 bilyon? Si Sun Xiao, 50 bilyon. Anong gagawin? Dalawa silang sabay mong tingnan. Tingnan natin kung talagang mayaman sila. Lu Xiaojin, Mr. Lu, tama ba? Narinig kong kaibigan ka ni Shiyu. Kaya ganon. Tara, sabay ka na rin namin. Tingnan ang regalo na inihanda ni Sun Xiao. Para kay Shiyu. Para kay Shiyu. Hindi ba sinabi na ni Shiyu ngayon ay mag-date kami? Pakitigil muna ang sasakyan. Bababa kami. Kuya, Gusto mo lang magpagwapo sa harap ng maganda. Naiintindihan ko naman. Pero simulat sa pool, pag nanligaw, ang mas may kakayahan ang nanalo. Kagaya mo, gwapo nga, hindi ka sapat para makipagkompetensya sa akin. Anong mas may kakayahan? Pera lang naman ang labanan dito, di ba? Gawin na lang nating direkta. Lahat naman tayo nandito dahil may connection. Sabay-sabay na lang tayo tingnan ang regalo. Okay na rin yon. Sun Gongzi, since si Shiyu na mismo ang nagsabi, ikaw, anong desisyon mo? Sige, okay lang, walang problema. Chong, pag nakita mo ang regalo ko sa kanya, yung kawawa mong pride, mapuputol din. Sige, excited na akong makita. Special kong binili, 30 hektarya ng field ng mga sunflower. Regalo ko para kay Miss Xia. Talaga? Sobrang ganda talaga nito. Hindi nakakapagtaka na milyon-milyon ang halaga ng regalong. To, Yan, maliit na pera lang yan. Milyong-milyong halaga ng art na bulaklakan. May halaga, may lalim pa. Ikaw na gwapong yan, habang buhay mo sigurong mapapanaginipan lang to. Sunflower field lang yan. Ang dami niyan sa buong mundo. Sobrang nakaka-boring naman. Kung magre-regalo ka rin lang, yung pinakamahal pa sa buong mundo, yung pinaka-unique at walang kapantay na sunflower. haha, lahat yata kayang magsalita ng ganyan kalaki. Shiyu, para sa akin mukhang manloloko lang siya. Xiao Ai. Lu Xiaojin, may 10 bilyon ka nga daw? Ano naman kung may 10 bilyon siya? Si Sun Xiao nga, 50 bilyon ang yaman. Tsaka, isa pa, si Sun Xiao galing pa siyang Maynila. Hindi lang siya mayaman, may kapangyarihan din siya. Lu Xiaojin, feeling ko yung yabang mo, lumalagpas langit na. Tapos unique pa raw? Hindi ka naniniwala, ano? Hello, ito po ba ang Suhubi Auction House? Ako po ay mula China, ang sunflower painting ni Van Gogh. Anumang offer ng iba, tataasan ko ng 1 bilyon. Oo, kailangan ko yang makuha. 28 milyon, 30 milyon. Blue and white na use space, 30 milyon. Sold. Bli. Bli. Sir, may tumawag po. Sabi niya, kahit sino daw ang magdagdag ng presyo, magdadagdag siya ng 1 bilyon sa bid para makuha ang huling Van Gogh sunflower painting. Kung sino ang magbid, tataasan niya pa ng 1 bilyon. Grabe, sobrang yaman nun. Wala na talagang laban. Suko na rin ako. So ngayon, 16 bilyon, sold. Nasaan po ang guest natin? Hahaha, astig. Ang Van Gogh sunflower. Nag-iisa lang talaga yan. Ikaw na gwapong yan. Hinding-hindi mo yan mararating. Hindi ko na nga i-mention, starting bid pa lang ay 10 bilyon. Yung may net worth na higit 50 bilyon lang ang pwedeng sumali sa auction. Kahit ako, hindi pa sigurado kung makukuha ko. Ano ka bang klase? Pag may pera ka, walang imposible. Ang dami mong satchat. Natatakot ka na ba? Natatakot daw, as if naman may laban ka. Ganito na lang. Kung madala mo talaga yung Van Gogh sunflower painting, susunugin ko sa harap mo itong flower field na to, tapos luluhod pa ako at magmamakaawa. Pero kung di mo madala, isa-isa kong babaliin buto mo. Handa akong makipagsabayan. Liu Xiaojin, ano bang pinagsasasabi mo? Shiyu, hindi ka ba naniniwala sa akin? Ay Shiyu, tingnan mo, panloloko lang siya. Puro yabang lang na walang patunay. Noon pa yung regalo ng sasakyan, yaman daw na 10 bilyon. Feeling ko puro illegal na paraan ginamit niya dyan. Tayo dito, si Sun Xiao. Yung bulaklakan na inregalo niya. Kitang-kita naman oh. Siya lang? Puro daldal. Bahala na sa mangyari. Yung sunflower field na bigay ni Sun Hao, talagang gusto ko yon. Liu Xiaojin, hindi mo siya matatalo. Pwede naman tayong maging magkaibigan pa rin.
Kita mo na, ang hinahanap ng maganda, malakas, at may ipagmamalaki. Ang langgam, tingala lang ng tingala sa lupa. Feeling panalo na, pero hindi man lang tumingin sa taas. May mas mataas pa pala. Nagpapaka-misteryoso lang. Hintay lang po, sir. Ginoong Lu, ako si Johan. Ako ang presidente ng C-City Auction House. Ito ang Van Gogh na mga mirasol na nabili ninyo sa presyong 16 na bilyon. Pakiingatan po ninyo. Anong 16 na bilyon? Salamat. Bye-bye. Itong painting na, to ay ang mga mirasol na ibinibigay ko kay Miss Shiyu. Isa lang siya, pero daig pa ang libu-libong tagsibol. Young Master Son, napahanga ka na ba? Imposible. Ikaw na gwapo, paano mo nabili ang Mirasol na nagkakahalaga ng 16 na bilyon? Bukod pa diyan, mismong presidente pa ng pinaka-prestihiyosong auction house ang naghatid. Yung mga bigating pamilya ng C-City, wala silang sinabi diyan. Mas mayaman ka pa kay Son Hao. Ang bait mo talaga sa akin. Di ba kanina, mas sinabi mong gusto mo yung field ng mga mirasol? Mukhang hindi mo type tong painting na to. 16 na bilyon lang naman yan. Ayoko na niyan. Hindi ganun, Xiaojin. Maniwala ka sa akin. Mula pagkabata pa, pinakapaborito ko na ang mga painting ni Van Gogh. Tsaka dahil bigay mo ito, mas gusto ko palalo. Pati na rin. Huwag kang magpaloko sa batang yan. Itong painting na, to, peke. Anong ginagawa mo? Buti na lang at hindi natapakan. Matagal akong nag-aral ng sining sa abroad. Sa mga gawa ni Van Gogh, eksperto talaga ako. Yung stroke at kulay ng painting na to, kitang-kita naman na peke. Pero, Binasag niya ang painting kanina, para lang sirain ang ebidensya. Miss siya, huwag kang magpapaloko. Pati pa ikaw, tumutulong pang magbilang ng pera. Tama, Shiyu. Sabi ni Young Master Son na peke to, tiyak na peke nga, marami na siyang nakita. Palagay ko yung mga foreigner doon, hinire lang niyang mga artista yon. hindi ganun si Xiaojin. Xiaojin, paliwanag mo nga. Kung hindi mo na ako pinaniniwalaan, bakit ko pa kailangang magpaliwanag? Sige, yakapin mo na lang yung field ng mirasol mo. Lu Xiaojin, grabe ang pride mo. Ayaw mong magpatalo. Kahit totoo pa tong Mirasol na painting, 16 na bilyon lang naman yan. Sino bang walang ganun? Kung matapang ka, magkita tayo sa Seeking Banquet at magpaligsahan ulit. Doon nating malalaman kung sino talagang papayag na matalo. Game? Yan din ang gusto ko. Itong Seeking Banquet na to, ang pinakasosyal sa C-City. Lahat ng seafood galing pa sa ilalim ng Mariana Trench. Galing sa higit 10,000 metro sa ilalim ng dagat. Bawat lato, umabot ng 7 digits ang presyo. Mas mataas pa sa 10 taon kong kinikita. Shiyu, tingnan mo, kung hindi dahil kay Young Master Son, hindi tayo makakatikim ng ganito. Narinig ko, ang Seeking Banquet ay may 3 antas. Lobo, tigre, dragon. Sobrang taas ng agwat ng presyo kada antas. Parang langit at lupa. Young Master Son, ito yata yung pinakaunang antas. Yung lobo na set meal. Tama? Tig 50 milyong piso yon, nag-all out na talaga si Young Master Son. Hindi tulad nung iba, kung magregalo, patipid lang. Uy, Lu Xiaojin, di kita sinama sa bilang ha. Kung gusto mong kumain, umorder ka ng sarili mo. Pero, siguro, ang kaya mo lang ay lemon water. Ha ha ha. Grabe, napakaganda nito. Ang sarap. Tara na. Miss, Makikitabi po kami. makikitabi po sana kami. Hindi pwede. Dito ka kuya! Umupo. Ako si Liu Bei. Ito ang mga tropa ko, Guan Yu at Zhang Fei. Mas masaya pag group table, di ba? Ang lakas naman ng pandinig nyo. May bara ba? Sabi na ngang hindi pwede. Ay, palaban pala siya, ha? Gusto ko yan, ha ha ha. Ganito na lang. Ako sagot ko na ang Lobo set meal na ito. Uy, teka lang. Kuya! May ganang makipag-agawan sa babaeng gusto ko, puro kang kahirapan. Ako si Sun Hao, panganay ng Sun family 100 taon na sa kapital. Kung matino ka, umalis ka na lang dito ngayon din. Oo nga, ang kapal mo. Umalis ka na rito. Ayos ka.
Ang lakas ng loob mo. Waiter! Waiter! Saklolo! 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 Ang boss namin bilyonaryo. Makisalo kami sa inyo. Dapat matuwa kayo. Kung ayaw niyong sumunod, huwag kayong makapal. Sa mundo ng kalye, may usapan, mga pare. Oo nga, galing ka sa mayamang pamilya, sa kapital. Pero kahit gaano ka pa kalakas, Hindi ka pa rin pwedeng mangbuli sa sarili naming teritoryo. ngayong nandito ka na, huwag mong balak tumakas. Ginoong Liu, ito po ang in-order ninyong 1 bilyong Tiger Set Meal. Kayong dalawa, layas. Kakain ako kasama lang. Ang 2 miss na ito. Hintayin mo lang. Hindi ikaw ang magpapalayas sa amin. Ang seeking banquet, pera, ang puhunan dito. Sa yaman, hindi kami nagpapahuli sa iyo. Tama? Sun Xiao? Hindi tayo pwedeng mapahiya dito. Sino ka namang daga ka? Malamang, napansin mo na. Simple lang akong mayaman. At saka, mas mayaman pa ako. Sa iyo ng konti. Astig, matagal-tagal na rin akong di nakakakita ng ganyang nakakatuwang tao. Mas mayaman ka pa sa akin, ha? Sige, magpaligsahan tayo kung sino mas maraming pera. Pag nanalo kayo, lalabas kayo rito ng walang problema. Kung hindi, kunin ko ang kamay ninyong 4 at lulutuin sa hotpot na may laman ng tao. Si, Magpustahan tayo. kung ikaw ang natalo, susunod na kamay ng Kuya Shin ninyo ang isasalang sa hotpot. Pantay lang, di ba? Lu Xiaojing, Okay ka lang ba? kung magpapusta ka, sarili mo na lang ang ipusta Tama mo. yan. Kung aalis ka, huwag mo kaming idamay. Mas mabuti pang umalis ka na dito agad. Hindi ka naman talaga kasali sa party na to. Sigurado akong si Sun Gongzi. Mag-iisip ng paraan para iligtas tayo. Ah, ako. Xia Shiyu, sa ganitong peligro, hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan. Sinabi ko na, hindi ko iniintindi ang pera, mahalaga sa akin ang ugali mo. Sayang talaga, binigo mo ako. Grabe ka na, Lu Xiaojin. Huwag ka nang magkunwari. Nandito pa si Sun Gongzi. Kung ililigtas tayo, hindi mo na kailangan manguna. Liu Xiao, narinig mo ba? Mayaman si Sun Gongzi, hindi ka niya palalagpasin. Ikaw na pinuno ng Haicheng, hindi ka ba natatabunan at nagpapatalo? So, tayo ba? Magpapatuloy pa sa pustahan, o hindi na? Astig, tataya ako. Sino man ang matalo, siya ang ilalagay sa hotpot. Sun Gongzi, laban ka lang. Oo nga, Sun Gongzi, kaya mo yan. Naniniwala kami sa'yo. Bilisan mo maglabas ng pera para paalisin na sila. Tumigil na kayo sa pag-asa, mga magaganda. Tingnan nyo naman, kinakabahan siya. Halata namang wala siyang pera. Kaya wag nyo akong sisihin. Simulan na. Anong ginagawa ninyo? Wag, wag. May paraan na ako. May pera ako. Kaya kong mag-ipon ng pera. Kaya kong manalo. Tatawagan ko muna. Sige, umalis muna kayo. 2, 1. Hello, Secretary Leng. Ako si Sun Hao. Uy, pwede mo ba akong pautangin pa ng 500 million? Ipeprenda ko na lang ang property ng lolo ko at katawan ko bilang collateral. Sun Hao, may utang ka na sa Tianlong Group ng 2 billion. Kukumpirmahin namin ang mga asset mo. Kung hindi mo nabayaran sa deadline o peke ang asset mo, hindi ka. Palalagpasin ng Tianlong Group. Oo, promise. Huling beses na talaga. Huling beses na to. Kuya waiter, Pa-order ng 5 Set ng Tiger Set Meal. Gumastos ako ng 500 million. Panalo na ako. Grabe, ang galing ni Sun Gongzi. Para siyang may superpowers. Ang lupit mo, Sun Gongzi. Ang saya nyo naman masyado. Akala nyo ba 500 million lang? Panalo na kayo. Kuya waiter? Ilan pa ang natitirang Tiger Set Meal? may sex set pa po. Kunin ko na lahat. Ano? Huwag, huwag.
Parang hindi na kailangan maglaban, di ba? Mga kainuman, ipasok nyo na rin ang kamay ng mga nagpapatalo. Tayo na. Sandali lang. Kayo ba ay meron pang Dragon Level Package? Dragon level package? Loko ka ba? Nababaliw ka na ba sa kaiisip? Yung laman ng Dragon level package? Sobrang layo ng halaga niyan. Kung hindi umabot ng bilyon ng assets, hindi ka pwede magpareserba niyan. Huwag mo nang banggitin buong Haicheng. Kahit sa buong Honggo, ilan lang talaga ang pwedeng umabot dyan. Pati ang kuya ko hindi umabot sa kwalifikasyon na yan. Tapos ikaw, na ordinaryong gwapong lalaki lang, karapat dapat ka rin? Lu Xiaojin, anong oras na ba? Nagpapanggap ka pa rin. Kahit gaano karami ang pera mo, aabot ka ba talaga sa bilyon? Huwag mo na ipilit, susuko naman lahat. Kuya, tawagin mo yung service crew. Sandali lang po, Mr. Lu. Paikot-ikot pa ng oras, may mga style pa. Nagpapalusot ka pa rin sa akin? Ngayon, turuan kita ng leksyon. May mga pustahan kasi, na hindi basta-basta, pwede kayong sumali. Kuya, teka lang. Di ba sa Haiwang Banquet, kailangan muna ng pre-verification ng yaman bago mag-order? Pero kanina, nung umorder siya ng Dragon Level Package, di naman siya pinigilan ng service crew. Ibig sabihin kaya nito na siya. Baka nga, Dumating na ang Dragon level package. Dragon lumilipad sa langit. Laging mayaman, laging mayaman, laging mayaman. Swerte sa lahat ng bagay. Laging maganda ang takbo ng buhay. Naway si Mr. Lu ay parang dragon na lilipad. Diretso hanggang ulap. ikaw sino ka ba talaga? Hindi ba sinabi ko na isa lang akong ordinaryong mayaman? Liu Xiao, ang salita mo'y lawak ng kinatatayuan, di ka naman magtataksil, di ba? Kuya? Kumulo na ang tubig, baka maluto tayo. Kuya? O baka gusto mong? Ano ka ba? Puro kakalokohan. Ang dami-dami tao dito. Kung hindi ako tumayo sa salita ko, paano pa ako kilala rito sa Haicheng? Kuya? Panalo ka? Simula ngayon, ako si Liu Bei. Kusang susunod sa'yo. Mga kaibigan, huwag matigas ang ulo. Kayo, mga gwapo kayo. Buti nga, Tara na. ako si. Sun Hao, at least yung tatlo may paninindigan. Ikaw, natalo ka na nga, nandadaya ka pa, at mas dapat kang mahiya, at Lu Xiaojin, tama na ang yabang mo. Nagkamali ka ng binangga. Hindi ka papatawarin ng Tianlong Group. anong kinalaman mo sa Tianlong Group? Si Sekretarya Leng ng Tianlong Group, dumating na. Tingnan mo. Nandito na ang Tianlong Group, Lu Xiaojin. Patay ka na ngayon. Somehow, naglakas loob kang gumamit ng pekeng asset para linlangin ang Tianlong Group. Ako. Anong nangyayari rito? Gumamit ka ng pekeng asset bilang collateral? Na may utang kang 3 billion sa Tianlong Group ngayon? Katawan mo na lang ang pambayad mo sa utang. Kayo, anong plano nyo? Ang Tianlong Group, laging makatao. Tayrande Flower Street, magbenta ng bulaklak o pagbaklas, ibenta kada piraso, pumili ka ng isa. Dalhin na. Hindi. Grabe, peke lang pala siyang mayaman. Pasensya ka na kanina, Xiaojin. Nagkamali ako ng husga sa'yo. Mr. Lu, napakabait nyo. Di nyo na pinansin ang ginagawa ng iba. Kalimot na natin yung nakalipas. Mali nga eh. Ang bait nyo pa rin. Talaga? Kayong mga babae? Marunong lang sumipsip sa mayaman. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ko nilabas ang Dragon Level Package, matulad na lang ako kay Sun Hao, maaalala mo pa ba ako? Ako? Naniniwala naman ako sa iyo noon. Pero, pinaramdam mo sa akin? Mas mahalaga talaga ang pera kaysa sa totoong damdamin.
Nailabas ko na lahat ng pera ko, ni hindi man lang ako nakakain, ni wala ring nakuha, kahit pag-ibig. Magmamana pa nga ako ng trilyong pamana, bakit ganito kahirap? Baka naman mali ang diskarte ko? Tama nga, pwede pala akong magtayo ng model agency na puro babae ang empleyado. Sa ganitong paraan, ang gagandang chicks, madali ko lang makukuha, palaganapin lang. Lalaking tsansa ng tagumpay. 3 araw, na simula nang nagbukas ako, ni isa, wala pang nag-apply para magpa-interview. Baka naman hindi sapat ang papansin ng job posting ko. Tingnan mo, itong Jinguang Model Agency ko, job ad. Sumasahod ng 10,000 Minimum 4 na araw pahinga kada linggo. Hindi mo talaga maikakailang top model ang company ang Jinguang sa Haicheng. Uy, ano ba isinusulat mo dyan? Napakataas ng sahod, babae lang tinatanggap, apply agad. Ano ba yan? Madaw Model Agency. Ni pangalan, ngayon ko lang narinig. Hindi ka naman siguro mag-a-apply sa ganyang patapon na kumpanya, no? Sa ganda ng offer tulad nito, sayang kung hindi ka sa Jinguang mag-a-apply. Pero ang kontrata sa Jinguang, puro masasakit at parang pirma para ibenta sarili mo. Pag pinirmahan mo yan, mahirap nang makaalis sa buong buhay. Sabi nila, ginagamit ng Jinguang ang mga model nila. Para sa mga maruming transaksyon. Aba! Kung ayaw mo, sino ba naman pipilit sa'yo? Tama na. Subukan ko na lang sa bagong kumpanyang ito. Tara na. Totoo bang model ang hinahanap nyo dito? Hello ganda, welcome sa Madu Model Company. Ano nga pala ang pangalan mo? Huwag mo muna sabihin. Ikaw lang ba talaga ang tao dito sa kumpanya ninyo? Oo, ganda, ako lang nga dito. Pwede bang umikot ka ng ilang beses? Gusto ko lang makita ang katawan mo, yung 3 sizes. Huwag kang mag-alala, professional ako dito. Habang nire-record ko yung sukat mo, sabay ko ring tinitingnan kung paano ka mag-post sa photoshoot. Mag-post ka lang ng kahit ano. Grabe, ang labo ng utak ko ngayon. Kahit tinanggihan ko pa, yung interview sa Jinguang Models. Pinili ko pa itong maliit na kumpanya na ito. Tapos na-meet ko pa, ganitong klaseng mabait na boss. Matindi ba ang Jinguang Model Company? Ang Jinguang, yan ang number 1 na model agency dito sa Haicheng. May libo-libong modelo sa ilalim nila. Mga sweldo, umaabot ng milyon. Hindi gaya ng maliit mong kumpanya. Hindi makakapantay. Sobrang tipid ng sahod nyo, ha? Simula ngayon, hindi na siya ang number 1. Oy, 10万、30万、 30 SUM. 40万. Isip-isip mo muna. Yun. Talaga namang galante ang Jinguang. Binigyan ako ng 20,000 na sahod. Ikaw, kamusta ka naman? Yung maliit mong kumpanya, baka maliit lang ang sahod. Ay nako, ayos lang yan. Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Tayong mga baguhan, minsan kailangan muna natin magtiis. Tingnan ko nga, magkano binigay sa iyo? 1 million. Monthly salary. Kamakailan, isang kumpanya ng modelo na tinatawag na Madu. Biglang sumulpot. Nagulat ang buong industriya. Ayon sa balita, Mga miyembro ng kumpanya, puro magaganda. Ladies and gentlemen, Kumpirmado na ni Deputy General na iyong sikat na Madu Model Company lately sa Haicheng kumpanya yon ni Lu Xiaoye. Sa mga nakalipas na araw, gumastos na siya ng hindi bababa sa 3 bilyon. Ay, ang galing ng bata. Naipon niya lahat ng magaganda sa Haicheng. Ituloy mo ang pagmamatyag. Huwag mong hayaan na may gawin siyang labis na bagay. Opo, ate, dito po ba ang interview para sa Mado? dito modelo lang hinahanap namin. Baka nagkamali po kayo ng lugar. Kasi, si Boss Lu, kahit anong klase ng babae, tinatanggap. Malay mo, gusto pala niya yung ganda ko. Boss, komportable ba kayo? Boss, tubig po. Ang paglabas ng Meadow Model Company, nagpagulo sa buong lungsod.
Mga taga-industriya, puro may reklamo. Si boss, basta nalang dinadagdagan ang sahod ng empleyado. Pinapagas ng kotse at bahay sa mga staff. Grabe ang gulo sa market. Simula ngayon, 3 doble pa ang itataas ng sahod. Mga reward, magpapalit ng luxury beachfront villa. Oo nga pala. Bawat buwan, dagdagan pa ng 5 araw na pahinga. 5 araw talaga, boss. Mga kaklase, huwag kalimutan ang reunion natin bukas. Siguraduhin yung punta kayo, ha? Uy, mga kaklase, narinig niyo na ba tungkol sa sobrang sikat na Madu Model Agency? Sabi mataas ang sahod doon, abot milyon kada buwan. Libre kotse at bahay pa raw. Walang overtime, walang shifting, hindi patanggalan. May 7 insurance at 2 fund pa. Grabe, parang hindi iniisip ng boss nila ang pera. Sabi ka edad lang natin yung owner. Hindi talaga maikumpara. Sana makapasok din ako doon. Kaso, sobrang sikip ng labanan. Uy, Wang Yi, ikaw pa, school crush natin. Huwag mong maliitin sarili mo. Matutulungan kita. Tutulungan din kita. Totoo ba yan, Liu Xiao at Gu Xiao? Ako at si Gu Xiao, kilala talaga namin ang boss ng Madu. Kayang-kaya namin idaan ka sa likod. Walang problema yan. Bukas na mismo, siguro. Nga. Bukas, samahan din kita mag-apply sa Mado. Ay grabe, 2 sa pinakamagaling sa klase natin. Magvo-volunteer pang tumulong sa'yo. Malupit talaga pag school crush. Wang Yi, kilala ko rin ang boss doon. Pwede kitang diretso pasok. Uy, hindi ba ito yung pinakawalang kwenta sa klase? Si Lu Xiaojin? Sabi nila, nagdi-deliver ka ng pagkain ngayon, tama? Nag-deliver ka ng food sa boss ng Madu. Hindi ibig sabihin, kilala mo na siya. Lu Xiaojin, tigilan mo na yung panggulo mo. Grabe namang Madu, astig ng kumpanya. Paano ka naman magkakaroon ng koneksyon sa boss nila? Tutulungan ako ni na Liu Xiao, okay? Ayan, oh. Ang school crush natin ayaw pumatol sa mga kagaya mo. Pogi daw eh. Kung ganon, bukas na lang sa interview magkakaalaman. Mga kaklase, kung may oras kayo, punta kayo bukas, ha? Tingnan natin ang tunay na galing ni Lu Xiaojin. Punta kami. Jiang Yun, maghanda kang mabuti sa recruitment sa 10:00 bukas. Dapat mapabilib ko ang mga dati kong kaklase. So ito pala ang interview venue ng Madu Model Agency. Ang bongga? Nga talaga. Uy, hindi ba sila Gu Xiao at Liu Xiao yun? Nagkasama pa para suportahan yung babae na yan? May panlaban talaga yan. Nandyan si Liu Xiao at Gu Xiao ngayon? Tiyak pasado ako sa interview. Siyempre naman. Yung iba kasi pangkaraniwan lang. Wala sa kalingkingan ng school crush natin. Hindi ba ito si Xia Cheng, unang car model sa lungsod? Si Xia Xiyu? Pati siya dumating? Sobrang tindi ng kompetisyon ngayon. Siya na talaga ang #1 car model ng Xiacheng. Grabe kung gaano siya kaganda. Hindi ko lang alam magkano para may sponsor siya. Mga kagaya natin, kahit may pera, baka hindi pa rin niya pansinin. Uy, magkikita na naman tayo, mga kaklase. Matagal-tagal na rin, mula nung huli. 1 oras pa bago ang interview, ang aga nyo naman dumating. Kapag walang pera, tinutularan ng mayaman, ha? Pati Wanda Feili, kala mo hindi kita-kita. Wanda Feili. Pangdaang taon na yung edisyon na yan. Original daw, binenta pa. Nakakalula presyo. Lu Xiaojin, matagal na kayong magkakaklase dito. Tinitira mo pa. Sabi mo may connection ka, para mapasok si Wang Yi sa Mado, di ba? Ipakita mo nga kung ano yung connection mo. Bakit kinakabahan ka diyan? Nag-iisip pa ako. Lu Xiaojin, kunwari ka pa rin hanggang ngayon.
Sayang oras ko. Hindi ako mag-aaksaya dito. Kalma, huwag kang mainit ang ulo dahil sa kanila. Baka masama pa sa'yo. Luke Seojin, ang pagpapanggap mo sa harap ng magagandang babae, pang-elementary lang yan. Pag matanda ka na, gawawag, puro salita. Lalaki, 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 madaldal, puro pangako, walang gawa. Yan yung pinakaayaw naming mga babae. Ba't ka nandito? Shiyu, kausap mo ba si delivery boy na yon? Hindi mo ba nakikita? Nandoon sina Liu Xiao at Gu Xiao? Ikaw pa, taga-deliver lang, pumapatas. Ba't ka rin nandito? Anong pakialam mo? Miss Xia, ako si Liu Yuan, baguhang negosyante. Pribilehiyo kitang makilala. Miss Ya, siguro nakita mo kami sa balita, kaya ka lumapit batiin kami. Hay nako. Yung konting narating namin, wala lang yon. Sinong kayo? Ay. Kaklase pala ni Xiaojin? Kaya pala magaling? Sige na, may dadaanan pa akong iba eh. Umalis ka na. Sinong nakikiamiga sa'yo? Para kay Miss Ya kaya kami nilalapitan. Ikaw pa nagpapalayas kay Miss Ya. Ikaw, lubos na lang mag-deliver. Dun ka sa pinakamalayo. Miss Xia, huwag mong patulan ang katulad niya. Kung gusto mo lang sabihin mo, pwede kitang tulungan agad. Tama na, tumigil ka na. Xiaojin, patawarin mo na ako, pwede ba? Si Shiyu daw niyakap ang delivery boy, pero siya pa rin ang elegante at dignified na model ng kotse numero 1 sa Haicheng ba siya? Ano bang patawarin o hindi? Simula't simula, magkaibang mundo naman tayo. Mas mabuti siguro, wag na tayong magkita. Ayoko nga. Miss Xia, niloko ka na ng taong yan, ano? Isa lang siyang delivery boy na kumikita ng 3,000 kada buwan. Tama yun, kaklase namin siya. Kilala namin siya ng lubusan. Ganyang tao, hindi sulit. Yung pagpupunyagi mong magpakaawa sa kanya. Nabangkarote ka na. Ah, oo nga, parang ganun na rin. Walang problema, kaya kitang suportahan. Kapag natanggap na ako bilang modelo sa Madu Company, aalalayan kita ng panghabang buhay. Grabe naman, akala ko, superhero ang lalaking iyon. Miss Xia, ako ang bagong bituin sa negosyo. Milyonaryo. Mas mababa ba ako sa kanya? Sa puso ko, siya ang pinaka-excellent na lalaki sa mundo. Karapat dapat ka rin bang ikumpara sa kanya? Akala ko, model ng kotse numero 1 sa Haicheng, si Shiyu, grabe naman daw. Pero, isa ka lang namang babaeng makitid ang pananaw. Sino ka ba? Ako ang malapit ng mapasok sa Madu. Makakapit sa boss. Magiging donya ng high society? Aabot sa tuktok ng Haicheng bilang babae. Ang hinaharap ko, sobrang lampas sa tulad mong makikitid ang mata at utak na babae. Wang Yi, hindi ko naman sinabi na papasok ka sa Madu. Liu Xiaojin, ano bang pake mo kung makapasok ako sa Madu o hindi? Akala mo ikaw ang interviewer? Hindi ako interviewer. Ano? Ako ang boss. Mukhang nasisiraan ng ulo tong bata, tanghaling tapat, nagpafantasya. Pag dumating ang staff ng Madu, tapos na siya. Xiaojin, totoo ba sinasabi mo? Sinasabihan ka lang mataba, pero humihingal ka na agad. Liu Xiaojin, yung tao, worth hundreds of millions. Saris, legend ng Haicheng. Ikaw naman, isang delivery boy lang na kumikita ng 3,000 kada buwan. Ni pamunas ng sapatos niya, hindi ka bagay. Liu Xiaojin, naglalakas loob kang magkunwaring boss ng Madu. Gusto mo yatang humaba buhay mo. Isang daliri lang ng tao, pwedeng durugin ka. Tama na. Para sa akin, mas importante si Xiaojin kaysa boss ng Madu. Ano ba to? Dalawa sila. Sobrang bastos kay boss ng Madu palayasin nyo, na agad sila. Shiyu, ikaw, at si Liu Xiaojin garapal, na hinahamon si boss ng Madu. Tingnan mo, Nagbunga ng galit ng lahat. Hindi pa kayo umalis kaagad. Liu Xiaojin, umalis ka na. kung dahil sa inyong dalawa, sirain nyo ang interview ng lahat. Hindi ka na madedepensahan ni Xiaxiu. Palayasin niyo siya. Palayasin. Tara, huwag ka nang patulan ng mga yon. Kahit 100 boss, hindi pa rin kakayanin mo. Shiyu, matigas na ulo mo talaga. Simula pa lang ng eskwela mahirap na si Liu Xiaojin. Sa lipunan delivery boy pa rin sa ilalim. Akala mo ba kaya niya tumapat sa tunay na bagong bituin sa negosyo? Baliw ka na yata. Hindi mo pwedeng pakipag-usap ang kulisap sa yelo. Ang importante sa akin si Liu Xiaojin bilang tao. Hindi ang status niya, hindi tulad nyo, mapagsamantala sa mataas. Tara na tayo. Tara, Nadav. Hindi naman ako kakainin dito. Ambisyosong wala sa lugar. Sige, hihintayin ko ang pagdating ng boss ng Madu. Ipopost ko ang kahihiyan mo sa group ng mga kaklase para mag-enjoy ang lahat. Alas 10 na, darating na ang boss ng Madu. Umalis na tayo. Hindi na kayo makakaalis. Alas 10 na interview na. Sabay-sabay nating salubungin ang boss ng Madu.
Si Lu Xiaojin pala talaga ang founder ng Madu. Boss ng Madu, legend ng Haicheng. Misteryosong bagong bituin sa negosyo, si Lu Xiaojin nga. Imposible yun. Paano? Paano naging siya? Xiaojin, ang galing mo. Ikaw pala ang nag-revolutionize ng model industry dito sa Haicheng. Ikaw nga talaga yon. Boss Lu, pasensya na. Hindi ko akalain na dumating ka dito sakay ng delivery bike. Kasalanan ko, hindi ko naasikaso ang pag-welcome sa iyo. Okay lang. Dahil sa delivery bike, nakita ko tuloy ang ilang nakakatawang tagpo. Boss Lu. Ito ang data ng lahat ng nag-interview ngayong araw. Narinig ko, kasama pa raw ang model ng kotse numero 1 sa Haicheng si Xia Xiu. Na-interview ko na sila. Pero bago ko ideklara ang resulta, gusto ko munang makapagkumustahan sa mga dating kaklase ko. Maawa ka, Luzong. Kami ang hindi nakakilala sa tunay mong halaga. Lu Xiaojin. Ay, hindi. Luzong. Oo, mali na ako. Hindi ko naisip ang kakayanan ko. Masyado akong nagmataas. Ay, Wang Yi, huwag kang masyadong magpakababa ha. Noong nag-aaral tayo, ikaw ang pinakamaganda at mabait na campus queen. Tuwing binubuli ako ni Liu Xiao at Gu Xiao, lagi mo akong ipinagtatanggol at pinapaalis sila. Noong panahon na yon, ikaw ang idol namin sa puso. Gusto ko talagang magpasalamat sa iyo ng maayos. Pero, ngayon naging kaiba ka na, isang babaeng habol ng pangalan at pera. Sa bawat bukang bibig mo, palaging puro mahirap, para bang deserve lang nila na gamitan mo ng kahihiyan. Pasensya ka na, Lu Xiaojin. Kasalanan ko. To. Kahit hindi ka mabait, hindi ko pwedeng maging walang prinsipyo. Nangako akong papapasukin kita sa kumpanya. Hindi ko babawiin ang sinabi ko. Zhang Yun, pakikuha ang kontrata para mapasign siya. Hanapan mo na rin siya ng posisyon na may buwan ng sahod na 10,000. Si. Dalhin mo na ang gamit na pangtrabaho sa kanya. Lu Xiaojin, Luzong, talagang malaki ang puso mo, Luzong. Sa kumpanya, ang natitirang trabaho ay paglilinis ng CR. Simula ngayon, araw-araw mo dapat linisin ang 300 na banyo. Trabahong maayos ha. Papalinisin mo ako ng banyo? Binibiro mo ba ako? Napirmahan mo na ang kontrata. Kung hindi mo tapusin ang trabaho ayon sa utos, magbabayad ka ng penalty na 100 beses ng sahod. Ibig sabihing 2 milyon. Kayo dalawa, pulutin ang cellphone ninyo at ayusin ang pagkuha ng litrato. Para malaman ng mga kaklase na si Lu Xiaojin talagang tinutupad ang pangako. Xiaojin, ang sarap siguro ng may magandang babae sa tabi mo, no? Maikli ang gabi, mataas ang araw. Simula ngayon, hindi nagigising ng maaga ang hari. Boss, nagpo-poetry ka pa. Boss. Ang galing mo talaga. Ang ganda ng tula mo. Dapat nga magpasalamat din ako sa'yo. Ikaw ang nagturo sa akin na ang luho at pagiging mapusok, masarap pala talaga. Sa totoo lang, nag-iwan ako sa'yo ng posisyon na taga-saboy ng pera. Sa mga team building ng kumpanya, ikaw ang in charge magkalat ng pera. Mas marami kang sabog, mas maganda. Kung di mo mauubos, sa'yo na lang lahat. At least, pampalubag loob sa dating feelings ko sa'yo. Ang bait naman ng boss na ito. End na ang interview ngayon? Pero hindi ko hahayaan na walang napala ang lahat. May 1 milyon dito kung sino makargrab. Siyang may-ari. Bilisan nyo na. Huwag sirain ang ambience. Walang problema. Bilisan mo. Pera, di ba yan ang pinaka-importante sa'yo? Sige na. Huwag kang magkunwari diyan. Nasisiraan ka na. Pasensya na. Ibabalik ko sa'yo ang sampal na ito. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang pera para gawing basura ang tunay kong damdamin. Tunay na nararamdaman? Ngayon, hindi naman ikaw lang ang sincere sa akin. Dati, Nabulag ako ng pera. Pero nang mawala ka, sobrang sakit sa dibdib ko. Doon ko lang nalaman. Totoo pala ang feelings ko para sa'yo. Kahit gamit ang pera mo, makakuha ka ng maraming babae. Pero kapag naubos pera mo, lahat sila iiwan ka. Pero huwag kang mag-alala, kahit kailan. Habang buhay kitang sasamahan, kasama sa hirap at ginhawa. iiwan niyo ako? Iiwan niyo ba ako? Hindi. Mahal niyo ba ako? Mahal. Kita mo? Kung may pera, babae na papasunod mo. Yan ang turo mo sa akin. Tungkol naman sa mawalan ng pera sa future, paano ako mawawalan ng pera?
Chu Vice Chairman, may latest na balita kay Lu Xiaoye. Leng Sekretarya, ikaw na magsalita. Chu Vice Chairman. Si Lu Xiaoye talagang gumagamit ng taas ng sahod, malawakang nagpasabog ng pera, para empleyado puro babae. Kunwaring may kumpanya, pero target talaga. Ang bata na to, gagawin ang lahat para matapos ang pustahan, lahat ng diskarte sinusubukan. Mag-ingat na baka malubog na siya dyan. Sa ngayon, may natitirang 2 bilyon ang Xiaoye. 3 araw pa bago magtapos ang pustahan. Gusto mo bang? Gumawa ng B-plan, konting harang lang, para malaman ng bata, hindi madaling kuhanin ang trilyong pamana. Sama-sama sa tagumpay, pero walang patawad sa labanan. Lu Tianlong, wag mo akong sisihin kung ginugulo ko ang apo mo. Boss, may problema. Ang Tianlong Group nag-atake sa negosyo natin. Paubos na ang cash flow natin. Sa loob ng isang araw, malulugi na ang kumpanya sa pera. Baka kailangan natin ng 2 bilyon para punan ang gap? Xiao Yun, sabihan mo ang driver. Pupunta ako sa Tianlong Group. Pasensya na, nagmamadali ako. Chu Vice Chairman, ayon sa bilin ninyo, kinontrol ko na hanggang 2 araw pwedeng magising si Xiaoye. Huwag kayong mag-alala. Huwag mo akong sisihin. Bakit ako nandito? At saka, bakit Tianlong Group nag-atake sa negosyo ko? Xiaoye, makikinig ako sa paliwanag mo. Ang atake na ito, normal lang na business competition. Dahil ang modeling company mo, nakakaapekto sa business ng Tianlong sa parehong industriya. Bakit ako nasa ospital? Noong araw na lumabas ka ng kumpanya, nasugatan ka ng wanted criminal. Ngayon, wala nang problema ang katawan mo. Pero, nitong mga araw, nag-declare na ang kumpanya mo ng bankruptcy. Lahat ng empleyado, alam na ospital ka? At nag-resign na sila lahat. Hindi pwede. Sila, wala ni isa, ang nagpaiwan. Hindi sila ganon. Mga kasama, kahit na kumpanya nating tinamaan ng pinakamalaking Tianlong Group ng Haicheng, pero ang magagawa natin ay pigain hanggang magising si Luzong. Sigurado akong magsisimula uli ang kumpanya. Sige, malas, may problema. May balita na galing sa Tianlong Group na, ngayong araw daw, talagang tuluyan nilang sasakupin ang kumpanya natin. Anong gagawin natin? Sabi pa, kung hindi daw mag-resign ngayong araw, mapupunta raw sa blacklist. Bawal na sa buong Haicheng. Ay nako, anong gagawin natin? Anong gagawin? Ayoko namang mawalan ng trabaho sa future. May binabayaran pa akong housing loan. Nasa ospital pa si mama. Araw-araw na lang ang gastos. Parang tumatagas ang pera. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Sige na. Tahimik muna. Dapat manatili tayong kalmado. Hintayin nating magising si Boss Lu. Ayos din ang lahat pag nagising siya. Ang bait ni Boss Lu sa atin dati. Dapat hindi natin siya bibiguin. Sabi ko nga hindi ganyan kadali na bitawan nila ako. Paano kung hindi na siya magising? Akala nila lahat, gustong-gusto natin siya. Kung hindi lang mataas ang sahod, wala akong pake magkunwari na gusto ko siya. Tama ka, hindi ko rin gusto siya. Pera lang naman ang nag-uugnay sa lahat dito. Good, tapos na tayo, hiwalay na lang tayo ng maayos. Magre-resign na ako. Aalis na ako. Yun, alis na tayo. Empleyado lang naman tayo. Hindi naman kailangan sumama sa pagbangon niya ulit. Pero, sige na nga. Boss, sana hindi mo kami masisi. tara, alis na tayo. Kaya pala puro pakitang gilas lang sila. Hahaha, ang dami ko ng ginastos na pera. Pero, para saan nga ba? Bukas, babalik na naman ako sa dating buhay na. Walang-wala at mahirap. Walang babae na magmamahal sa akin. May natitira pa sa card ni Young Master, 2 bilyon. Isang araw na lang. Basta hindi sumuko, may pag-asa pa. Anong pag-asa pa? Imbes na magpakapagod hanapin ang babae, mas mabuti pang magpakasaya na lang ngayon. Hindi na ako maniniwala sa kahit anong babae. Young Master. Alam mo ba, sa nakaraang mga araw, may isang babaeng ang pangalan ay Xia Xiu, hinahanap ka niya palagi.
Xiaojin, Hoy, Shiyu, huwag ka masyadong mag-alala. 2 araw ka nang hindi natutulog. hindi, sabi ng doktor. Si Xiaojin nandito lang siya. Kailangan niya talaga ako ngayon. Xiaojin? Ikaw ba? Ikaw si Miss Shiyu, di ba? Ako ang personal na sekretarya ni Mr. Lu. Safe nang lumabas si Mr. Lu mula sa ospital. Payo ko lang, mas mabuting huwag mo siyang hanapin. Dahil sa issue sa kumpanya, talagang bagsak na niya ang lahat, bankrupt na siya. Kung pera ang habol mo, mas mabuting huwag mo nang ituloy. Hindi na siya naniniwala sa mga babae. Nagpapanggap ka lang siguro? Ganoon kalaki na kumpanya? Biglang bagsak? Ikaw ba yung kept woman niya? Takot ka bang agawan siya ni Shiyu? Kaya mo sinasabi yan? Ayoko nang maglokohan. Kung di ka naniniwala, tingnan mo na lang ang balita ngayong araw. Shiyu, umalis na tayo agad. Nagkabangkarote na sila. Baka madamay pa tayo dito. Hindi, sabi ko na. Ano man ang mangyari, lagi akong nasa tabi niya. Alam mo bang ang tagal mo ng late? Grabe, amoy delivery ka pa rin. Baka bukas, bumalik ulit ako sa ganitong buhay. Dahil hindi ko naman kayang panalo sa pusta, mas mabuti pang sukuan na lang, mas okay na ring ubusin ko. Ang 20 bilyon na to, tara, magpakasaya na tayo. Ngayong gabi, sagot ko lahat ng champagne, ako si Lugongzi, ako ang magbabayad. Ano? Sabi mo si Lu Xiaojin nagpunta siya sa pinakamalaking nightclub ng Tianlong Group natin at gumastos? Oo, yung sales ng nightclub, sobrang bilis ng pagtaas. At saka, mukhang si Young Master wala namang balak tumigil pa. Baka gusto talaga nitong mokong, sumuko na lang. Hindi pa sure. Baka may ibang plano siya. So, manonood na lang ba tayo? 1 buwan na rin to? Tama na siguro. Secretary Leng, ihanda mo ang sasakyan. Ako na mismo ang pupunta para pahiyaan siya. Boss, Ay, eto na. 100 bote pa ulit, Romane Conti. Ipamahagi mo sa lahat. Sige, Lu Gongzi. Darating agad yan sa inyo. Hintayin nyo lang po sandali. Mukhang ito ata yung boss ng Madao, ha? Kaya pala ang yaman-yaman. Pero narinig ko, di ba bangkarote na siya? Bahala na kung sino siya. Malalasin siya ngayon. Ngayong araw kasi. Araw ng reservation ni Cao Gongzi kada Biyernes. Ayaw ni Cao Gongzi na may kumukuha ng spotlight niya. Alam mo ba na yang si Cao Shaolin, anak ng second richest family ng Haicheng, wagas kung magalit yan? May magandang palabas tayo mamaya. Ate Yanzi, buti nandito ka na. Narinig ko kasi, may bagong big boss dito sa shop natin na nagpapakawala ng pera. Ikaw ang star dancer natin. Kailangan mo siyang makilala. Ganun ba? Pakibantayan mo muna si Xingshin. Papasok lang ako saglit. Bakit dinala mo pa siya dito? Nagpunta kasi ako ng ospital kasama yung anak ko. Pinatingnan yung sakit sa puso niya. Bumili akong mas mahal na imported na gamot. Sana, big boss, maging galante ka ngayon. Xingshin, ha? Dito ka lang ha? Kasama mo si ate. Huwag kang aalis, okay? Oh. Ngayon, papasok na ang pambato natin. Ang Rose Queen na si Yanji, magpapasiklab. Tara, mag-ingay tayong lahat. Wow. Ikaw pala yung bagong big boss ha? Akala ko pa naman, kalbo at matanda ang darating. Di ko inakala na isang batang poging kuya pala. Gusto mo bang makita sumayaw si ate? Marunong ka bang sumayaw? Paano mo gustong sumayaw si ate? Kung ano ang gusto mong sayaw, yon ang sayaw ni ate. Ano bang gusto mong sayaw kay ate? Yon ang ipapakita ni ate sayo. Gusto ko ng pole dancing. Loko ka? Ah, Ngayong gabi may big boss na galante. Ang pambato nating si Yanji, magpe-perform ng pole dancing para sa lahat. Si Yanji pala paborito ni Cao Xiao. Ang tapang pa niyang pakialaman yon. Hindi niya alam kung sino ang binabangga niya. Jinjin,
Aalis lang si ate saglit ha. Huwag kang aalis dito, okay ba? Okay. Sabi mo, si Yanji kasama yung bagong lalaki? Sumasayaw? Oo, Young Master Kao. Totoong totoo. Kamukha mo talaga si Yanji. Little girl, nasa loob ba ang nanay mo? Sumama ka kay kuya. May ipapakita akong masayang lugar. Lu Xiaojin, ba't ka nandito? Ito ang pinakamalaking club ng Haicheng. Ruyan, anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko, bantayan mo si Xingshin? Gusto ko lang makita yung bagong big boss, Ate Yanji. Bakit buhat mo siya? Ang sikip ng mundo. Liu Ruyan, nasaan ka man? Nandoon ka lagi. Akala mo bahay niyo ito? Lu Xiaojin, napanood na kita sa balita? Wala na talaga akong gana sa isang bangkaroteng gaya mo? Pumunta ako dito hindi para sa'yo, kundi para sa tunay na big boss. Mas magaling siya kaysa sa'yo. Siya ang bagong big boss. Ano? Lu Xiaojin? Siya ang bagong big boss? Gago! Ang kapal ng mukha mong Bastiusen si Mr. Lo. Siya ang pinakamabigat na VIP ngayong gabi. Gusto mo pa yatang mawalan ng trabaho? Sorry, Mr. Lu. Tama na. Ayoko nang palakihin pa. Mr. Lo, grabe ang pangunawa mo. Ayusin mong pagsilbihan siya. Pag pinaikan mo pa, layas ka na dito. Sino ang may lakas ng loob na agawin ang spotlight ng Young Master Kao? Si Luna naman, inagaw na naman ang moment ni Young Master Kao, tapos nilandi pa niya yung babae ni Young Master. Tiyak yari siya mamaya. Oo nga. Mas magarbo pa kesa nung pinagawa ko dati. Young Master Kao, sobra ka naman magpakumbaba. Ikaw ang pinaka-bossing naming customer dito. Ayan. Walang utang na loob. Hindi mo talaga pinapansin si Young Master Kao. Lawang, linisin mo naman ang pintuan dito. Tingnan mo, puro alikabok. Nadumihan pa sapatos ko. Baka mahirapan ka magbayad niyan. Opo. Kuya, nasaan tayo? Hindi ko makita. Little girl, sasamahan kita hanapin si mama mo. Singsin, Mama, nasaan ka na? Huwag kang mag-alala, Yanji. Kapag tapos na ang lahat ng kailangang gawin ko, pwede na muling magkita sina mag-ina. Narinig ko ikaw ang bagong VIP Big Boss ngayong gabi. May kailangan ka ba? Pare. Uy, upo ka! Oh. Ba't lahat kayo nakafocus sa akin? Hindi ko naman siya gugulpihin. Relax lang, pare. Ako si Cao Shaolin. Gusto ko talagang nakikipagkaibigan sa mga mayaman. Tapos pareho pa. Tayo ng trip? Tama ba? Yanzi? Kung gano'n naman pala, yung gusto ng Young Master Kao dito sa club, piliin mo na lang, kahit ano. Uy, ang bait mo naman. Paano ako papayag na magpaabala pa sa'yo? Nakakahiya naman bilang second heir ng Haicheng. Dapat ako ang gagastos dito. Ako na ang sagot sa gabing ito. Hahaha. Ang mga ito ay para kay Yanzi. Pare, una mo itong pagpunta. Ipapakita ko sa iyo paano ba akong pinapasaya ni Yanzi sa araw-araw. Sige, ipasayaw mo siya ng strip dance para sa pare. Ngayong gabi, pasayahin mo si pare. Bilisan mo? sige, pumunta ka na. Kao Xiao? Ano ba to? Pare, alam mo ba kung ano yung pinaka-luxury? Palakasin lang ang trip ngayong gabi. Isang beses ko lang tuturuan. Yanji, maglalaro tayo ng iba ngayon. Gusto kong habang nasa harap ng anak mong 6 na taong gulang, ipakita mo ang isang performance ng strip dance. Bilisan mo at sumayaw ka na. Hindi ko magagawa yan sa harap ng anak ko. Isa kang dancer sa club. Anong kahihiyan pa ang hinahanap mo? Gusto ko lang ipaalam sa anak mo kung gaano kadumi ang kanyang nanay. Mama, bakit ka nakasuot ng ganyang damit? Hindi, Shinshin. Hindi iyon ang iniisip mo. Mama, inaapi ka ba nila? Dahil ba may sakit sa puso si Shinshin kaya nadamay si Mama? Hindi, Shinshin. Sumayaw ka na lang. Ayoko. Kailangan ko ang anak ko. Kao Xiao,
Ano bang maling nagawa ko para gawin mo sa akin? Bakit? Dahil masaya, Yanzi. Alam kong may sakit sa puso tong bata, kaya ka naging dancer sa club. Pero akala mo ba, ganun kadali makuha ang pera ko? Sa Haicheng, napakarami ko ng ginastos para sa inyo. Hindi para panoorin kayong magdrama bilang mag-ina. Ang sayaw ngayon? But, kahit ayaw mo, kailangan gawin mo. Kung hindi, hindi ka na makakabuhay ng normal. Hindi ko kayang sumayaw sa harap ng anak ko. Bakit ka nagpapanggap na mabait na asawa? Hindi mo ba nakikita na si Cao Xiao naghihintay na ng matagal? Ngayong gabi, itong sayaw na ito. Kahit ayaw mo, kailangan mo talagang sumayaw. Kung hindi, babawasan ko lahat ng sahod mo. Gusto ko makita kung paano mo gagastusan ang pagpapagamot niya. Mama! Please, pakiusap. Tulungan niyo naman ako. Tulungan niyo po ako. Please lang. Next time, sasang-ayunan ko na kayo. Cao Xiao? Hindi ba masyado ka ng sobra? Sobra? Pare, ikaw nagpakasawa na, pero ako, di pa nagsisimula. Huwag mong hayaang isang babaeng wala namang kahalagahan sirain ang bagong friendship natin. Bilisan mo na. Sumayaw ka na. Huwag mo kaming paabuti ng inip. Sumayaw ka habang nagtatanggal ng damit. Maghubad. Sumayaw. Maghubad. Kumusta pare? Nakaka-excite ba? Mamaya, mas exciting pa. Halika. Kapag may pera, mas madaling makuha ang puso ng babae. Kung di lang mataas ang sahod dito, di ko siya papatulan ng ganitong laro. Kahit kailan, sasamahan kita. Lagi akong nasa tabi mo. Mama, masakit. Singsin. Ituloy mo lang ang sayaw. May pera akong pampagamot. Kaya kong bayaran. Sinasabi ko sa'yo, hanggang di ko sinasabi, huwag kang hihinto. Kung hindi, lahat ng taon mong pinaghirapan, masasayang lang. Tanggalin mo na damit mo. Ngayon na. Baliw ka talaga. Ay, oo, baliw ako. Baliw na maraming pera. Ha 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 ha. Hindi pwedeng maghubad. Pare, bakit mo ko kinakalaban? Hindi naman ganon. Sumayaw, walang kwenta, mas mainam, bumaba ka na, at uminom tayo. Ako ang magpapainom kay Cao Xiao, Luo-noo, ni Conte. O, paano? Halika. Samahan natin si Cao Xiao uminom. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Cao Xiao, ikaw ba papayag magpahiya? Tumahimik ka. Sino ka ba para magsalita dito? Lumayas ka. Si Po. Pare, huwag kang magalit. Ako si Cao Xiaolin. Nakikipagkaibigan lang. Sana, bigyan mo ako ng kaunting galang. 100,000? Tubusin mo na ang sarili mo. Maghubad ka. Mabigat ang gold bar na ito. Mukhang 30,000. Hindi kailangan maghubad. 50,000. Ituloy mo ang hubad. 2,000,000. Hindi pwedeng maghubad. 5,000,000. Ituloy ang hubad. 10 gold bar. 1,000,000. Ano bang ibig mong sabihin? Sabi nga ni Cao Xiao, gusto kanya maging kaibigan. Pero ang respeto na yan, di ko ibibigay. Buhay ang nakataya dito. Si Cao Xiao ay anak ng pangalawang mayaman sa Haicheng, pinakamalakas na rich kid. Paano mo siya mababangga? Lu Xiaoye? Buhay ang nilalaban mo dito. Nasa nightclub tayo ngayon. Sa pera, ang pinakamalakas ang nagdo-dominate. Kung ako ang pinakamalaking nagbigay ng pera, silang lahat dapat sumama sa akin uminom. Cao Xiaolin, ikaw ang unang walang galang sa akin. Huwag ka na magkunwari. Simula pa lang, binabara mo na ako. Dahil ba nalamangan kita? Napahiya ko ang pride mo? Pinapasayaw mo si Yanzi? Para lang ipahiya ako. Tama ba? Cao Xiao. Interesting. Habang lumaki ako, walang nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ako. Ikaw ang una, at ikaw rin ang huli. Pinakaayaw ko si Cao Xiaolin, yung mas malakas pa sa akin. Sa Haicheng, walang pwedeng maging mas malakas pa sa akin. Bahala na kayong sapakin, 1 baling buto, 1,000 ang reward. Kung minura ang boss namin. Babasagin ko ang binti mo, bay, at ipapain sa mga kating sa dagat. Kung sino mang magturo kay Cao Xiaolin, isang suntok,
10,000. Walang limit. Walang maximum. Buhay ang nakataya dito. Ang pamilya namin, Kao, ang pinakamalaki sa Haicheng, pangalawa na lang sa Tianlong Group. Kung mangyari kang tumayo laban sa amin, ang lugar na ito property ng Tianlong Group. Dito, puro desperado. Mas malakas ang pera kaysa pangalan ng Kao. Sige, gawin mo na. Sandali, kung ganito, gawin na lang nating simple. Pataasan ng pera. Kayo talagang mga rich kid. Puro pera ang laban. Loser, huwag kang makipagpatayan sa kanya. Si Cao Shaolin, may dala siyang mahigit 10 bilyon, may likod pang Cao family. Hindi mo siya matatalo. Dahil sa akin nagsimula ito. Sorry. Mas gusto kong tawagin mo akong kapatid. Yanji ate. Huwag kang lungkot, kasi dapat mas gumanda pa ang mga magaganda kapag nakangiti. Ganda, hindi pa kita nakita na ganyan ngumiti sa akin. Sayang! Ang laki ng nagastos ko sa'yo! Cao Shaolin, Cao Shaolin. Isa ka lang sa maraming sumusuko sa palda ni Yanji ate. May pera ka man. Yun lang yun. Tandaan, hindi ikaw ang naglalaro sa kanya. Ikaw ang nilalaro ni Yanji ate. Ang galing mo magsalita, pero hindi ko alam kung ang bulsa mo kaya bang suportahan ang kayabangan mo. Pinakawalang halaga sa akin ang pera. Hindi ko alam kung si Cao Xiao may lakas ng loob. Ang galing mo bata. Kung talo ka, bubuhusan kita ng maraming asido. Tatahiin ko pa ang bibig mo. Tao, ikuha mo ako ng pinakamahal. 30,000 na set ng alak dito. Gusto ko. 100 na set. ₱3,000,000. Grabe talaga si Cao Xiao. 3,000,000 piso na set ng alak. Isang tawag lang, nasa mesa na. Kumusta? 3,000,000 sa isang iglap. Kaya mo ba yan? Ikaw, isang negosyanteng nalugi lang. Paano ka makakapantay sa inyo? Sumuko ka na lang agad. Narinig ko sa inyong tindahan, may isang bote ng daang taong Louis X7. Bibilhin ko yan. Louis the 18th. Isang lagok lang yan. Halaga na'y mahigit 1,000,000. Isang bote niya ay aabot ng bilyon ang halaga. Ikaw nga, na-bankrupt na boss. Hindi mo kaya yang gastusin. Pero ngayong araw, bilang pagbibigay galang kay Cao Xiao, pwede na kitang payagan na matikman ng kaunti. Ito na nga ang Louis Exit. Uminom ng ganitong alak, hindi ba sobrang sayang? Tigilan mo nga yung satsat mo. Kaya mo bang uminom yan? Wow, Grabe siya, sobrang yaman. ang pera para sa akin, walang halaga. Cao Xiao. Ikaw, paano? Chu, Assistant Vice President, balita ko, ginawa raw yun ng young master para iligtas ang isang married woman sa bar, kaya nakipagsabayan ng pustahan ng pera kay Cao Shaolin kahit naubos na ang natitirang 2 bilyon. Lu Tianlong. Talagang hindi na ako magtataka. Apo mo nga. Talagang may tapang. Pero ang Cao family na napahiya, hindi papayag ng ganun-ganun lang. Bilisan pa. Umuwi agad tayo. Grabe. Mga lampas 10 bilyon na yon. Sinunog lang basta-basta. Oo nga. Hindi lang si Cao Xiao. Kahit si boss ng Tianlong Group andito, Hindi siya gagawa ng ganon. Oo nga, Maski si Musk, hindi magagawa yan. Di ba ba't nalugi ng boss yon? Paano siyang naging gastador ng ganito? Mama, ang ganda ng bonfire. Siyempre maganda. Para sa atin ang anak ko yan ang bonfire na binuhay. Cao Shaolin. Talo ka na. Ngayon, 2 ang pagpipilian mo. Una, sumayaw ka rin ng hubad. Pangalawa, pagpugutan ng kamay. Lu Xiaojin, sinasabi ko sa'yo, hindi pa ako talo. Hintayin mo dumating si papa ko. Babawiin ko lahat sa'yo. Aalis na tayo. Ngayon, mayroon pa akong 1,000,000 gold bars. Sino man ang magputol ng kamay ni Cao Shaolin, mapupunta sa kanya lahat ng gold bars. Ako na.
Lu Xiaojin, subukan mo lang. Young master, huwag kang mag-alala. Nakontak ko na si Lolo. Parating na si Lolo. Abalahin muna natin sila kahit papaano. Paano abalahin? Fing, buliho, buliho. Hayaan nyo na ako. Wala akong kinatatakutan. Sige, simulan na. Teka, Lu Xiaojin, makinig ka. Ako si Cao Xiao ng Haicheng. Sa galing mo, wala kang karapatang magdesisyon sa buhay o kamatayan ko. Pipiliin kong sumayaw ng hubad. Siya? Huwag mong sabihin, ang galing mo palang sumayaw, may dating talaga. Tama na ha? Tama na ha? Ayos din, pero hindi ko naman sinabi, natapos na ang lahat pagkatapos mong sumayaw. Ano Raf? Walang hiya ka talaga. Kasi hindi naman ako nanonood ng sayaw. Cao Xiao, hindi kita sinadyang pakialaman, pero gusto mo akong wasakin, pati sina Yanji at ang nanay niya, nadamay pa. Hindi pa tapos to. Itong alak na to. Ang alcohol content nito umabot ng 70%. Isang lagok lang, parang nagliliyab ang dibdib. 2 lagok, parang nasusunog na ang baga. May 100 bote ako rito. Kailangan mong inumin lahat. Pero, pwede ka ring magbayad ng 10,000 para may ibang uminom para sa'yo. Cao Xiao, gamitin mo pera mo para subukan. Sige nga. Sir, wala na po talaga tayong pera. Oh. Ang init naman, grabe. Mamamatay na yata ako. Tingnan ko lang kung sino ang lalaban sa anak ko. Sino ang may lakas ng loob saktan ang anak ko? Duo, buti naman, at nandito ka na. Buti dumating ka na rin. Kung nahuli ka pa, patay na siguro ako sa kanya. Sir, itong mokong na to kanina, pinilit si Sir sumayaw ng hubad, gamit pa matapang na alak. Parang gusto siyang patayin sa inuman. Hindi mo dapat palampasin to sa kanya. Tara, dakpin niyo siya para sa akin. O bakit? Pag hindi kaya ng bata, tatawag ng mas matanda para manggulo. Wala akong pakialam kung sino pa yan. Basta sinaktan ang pinakamamahal kong anak. Kailangan niyang pagbayaran ng dugo. Hindi pwedeng ganun lang, namamatay siya, nang ganun kasimple. Gusto kong maranasan niyang mas masahol pa sa kamatayan. Lu Xiaojin, hilig mo naman ang pera, di ba? Sige, paglaruan natin gamit ang pera. Kung ano ang gusto ng anak ko, susundin natin. Makinig kayong lahat na nandito. Sino man ang makapabali ng isang tadyang niya, makakatanggap ng 10 milyon. Kung mas marami, mas malaki ang kita. Ako na? Ikaw, bibigyan kita ng tsansa mabuhay. Isang tadyang para sa 10 milyon. Kung mailalabas mo ang 24 milyon, iyong 24 na tadyang buo pa rin. Ano? Wala akong pera, kahit meron, hindi ko ibibigay sa'yo. Kaya babasagin na lang kita. Tara, isang tadyang, 10 milyon. Ako na. Ganyan kalakas ang pera. Yung mga gustong tumulong sa'yo kanina, ngayon gusto ka ng pagpira-pirasuhin. Tama na, babayaran kita. Ito ang mga tip na nakuha ko ngayong gabi. I. Kung kulang pa, may 1 milyon pa ako sa ATM ko. Pwede bang pakawalan nyo na si Ginoong Lu? Baliw ka ba? Iyan ang perang pambayad mo sa pagpapagamot kay Singsin. Kapatid, kung wala ka, hindi na ako makakaharap sa mundo. Para ikaw ang bayani ni ate, alam mo ba? Bayani. 6 na taon ng sahod mo, hindi papantay sa gastos ni Hishao, para lang ipalibre ako. Kung titingnan, ni karapatan mong maging basura, wala ka. Pera lang, ang tunay na bayani. Ako, isa lang akong talunan na walang pera. Kahit ano pa, bayani ka pa rin.
Hindi ko inaasahan na kahit isang dancer sa bar, marunong pala magmahal ng totoo. Akala mo ikaw si Dushi ni Yang. Ang mahalaga sa akin, pera niya. Gusto ko lang makita kung paano ililigtas ng isang Pulubing bayani ang buhay mo. mga tao, dalhin ang babaeng ito sa underground auction sa abroad. Doon, mahilig ang mga siraulo sa may asawa. Narito na si Chu Tianhe ng Tianlong Group. Chairman Cho, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Pa-impress ka pa ha? Masyado kang sip-sip. Simula ngayon, tanggal ka na sa Tianlong Group at ban ka na sa buong syudad. Iyan ang lakas ng Tianlong Group, parang tinapakan lang ang cow company. Ang bigat ng dating, Ang mga boss ng Tianlong Group, hindi basta nagpapakita. Ngayon lang nagsama. Mukhang malaki ang issue. Tianhe, pare, tagal na nating di nagkita. Ba't ka narito? Huwag na daldal aksyon muna. Pakawalan mo muna siya. nagka-misunderstanding lang. Pasensya na. Hindi ko naman alam na babae mo pala siya. Eto, ayusin ko na. Hindi mo ba naiintindihan? Ang sabi ko, pakawalan mo muna siya. Kung hindi, bahala ka sa mangyayari. Tay, huwag mo siyang pakawalan. Chairman Chu, pwedeng palayain lahat, pero ang mokong na tusinaktan ang anak ko. Hindi pwedeng tapos ng ganun. Kahit pa kamag-anak mo siya. Hindi ko maibibigay ang pabor na yan. Oo nga. Hindi porket, Tianlong Group, pwede nyo na kaming apak-apakan ng basta-basta. Apo siya ni Chairman Lu mismo. Kapag may masama nangyari sa kanya, buong Tianlong Group, hindi titigil kakalaban sa cow company. Siya pala ang apo ng founder ng Tianlong Group, si Lu Tianlong. Tay, anak mo pa rin ako, di ba? Anak, gusto mo ba akong mamatay? Chairman Chu, pasensya na po at pasaway kami. Patawarin niyo na kami, cow family. Nasaktan nyo na siya? Dapat lang tumanggap ng parusa. Matagal ko nang ayaw sa cow family. Lumamig na ang panahon. Panahon nang mabankrupt ang cow company. Mga tao, kami laga? Dalhin ang mag-amang cow palabas dito. O bakit? Bitawan niyo ako. Bitaw! Sabi! Sir, Ayos ka lang ba? Chu Tianhe, sinira mo na ang kumpanya ko. Bakit mo pa ako iniligtas? Alam ko, marami kang gustong itanong. Halika sir. Pwede ba makausap sandali? Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na bukas na ang deadline ng tayaan natin. At ubos na ang lahat ng pera mo. Kung bago maghating gabi bukas, hindi mo makikitang mahal ka talaga ng isang babae, Pasensya ka na. wala ka nang matitira at palalayasin ka sa bansa. Sinubukan ko na ang maraming paraan. Pero hindi pa rin ako nagtagumpay, ano? Tama si Lolo. Hindi naman laging pera ang makakapagpa-in-love ng totoo ang isang babae. Siguro, nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay. Pero wala na akong oras. Wala ka nang dapat ikonsensya, young master. Sa totoo lang, kahit ano pa ang gastusin mo sa mga babae, hindi mo pa rin makakamit ang pustahan na yan. Dahil ako ang judge, basta matalo ka, lahat ng yaman mo mapupunta na sa akin. Chu Tianhe, kaya simula't simula pa lang. Wala ka ng pag-asa talagang manalo. Anong sinabi mo? Shingshin, manatili ka dito at huwag kang aalis. Si mama lang ay pupunta kay kuya. Sige mama. Mama, magkakaroon na ba ng papa si Shingshin? Huwag kang magkalat dyan. Ang mama mo matanda na. Hindi na bagay para sa ganon. Ang mama mo pupunta lang kay kuya para makita siya sa huling pagkakataon. Hindi mo inakala, ano? Ang pinakamalaking kaaway mo, hindi babae, kundi ako. Chu Tianhe, ikaw pala ang utak sa likod ng lahat. Sorry, young master. Gagawin kong siguradong talo ka talaga nang matanggap mo sa loob mo.
Sekretarya Leng, dalhin mo siya sa abandonadong gusali. Sabihin mo sa kanya, lahat ng babae na nakasalamuhan niya, kung gusto niyang iligtas ang buhay ni Lu Xiaojin, kailangan niyang makalikom ng 1 bilyon bago mag-alas 12 ng hating gabi bukas. Kung hindi, oras na sumapit, agad siyang papatayin. Ngayon, hintayin natin at tingnan kung may babae bang kasing tanga na gagastos ng 1 bilyon para tubusin ang isang patay gutom lang. Mama, bakit ka umiiyak? Kukunin na ni Mama ang lahat ng naipon nitong mga taon para iligtas si Kuya. Anong gagawin ko? Yung mga ipon ko, 1 milyon lang. Kulang pa ng 79 na milyon para mabuo ang 1 bilyon. Kailangan ko talagang humingi ng tulong. Lu Xiaojin, nasaan ka ba talaga? Chu Tianhe, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sir, panoorin niyo po ang live. Para mabilis na matiyak ang pustahan, lahat ng babaeng nakasama mo, dinala ko dito sa bar. Basta may gustong gumastos ng 1 bilyon para tubusin ka, siya na ang babaeng totoong nagmamahal sa'yo. Alam niyo na siguro, lahat, na si Lu Xiaojin. Ay dinukot na. Oo nga. Balita, kailangan ng 1 bilyon para matubos si boss. Hindi na nga natin siya boss. Anong pakialam natin dyan? Tama, ano bang nangyayari talaga? Ako na magsasabi sa inyo, Kagabi, namasdan ko mismo na si Lu Xiaojin ay dinala ng mga tao mula sa Tianlong Group. Akala ko pa naman, tunay siyang mayaman. Yun pala, kinidnap lang pala siya. Shiyu, Nalaman mo na ba? si Lu Xiaojin, inabduct ng mga tao ng Tianlong Group. Kailangan ng 1 bilyon para pakawalan siya. Xiao Ai, bilisan mong sumama sa akin sa car show. Ibebenta ko lahat ng sasakyan na binigay sa akin dati ni Xiaojin para makatulong sa perang pambayad. Si 100,000 lang, pwede na. Siguradong isosoli ko agad sa inyo. Hello? Hello? Halos buong araw na to. Ni 5 duling mula sa 79 na milyon. Wala akong nahiraman. Anong gagawin ko? Kung gusto mong iligtas si Lu Xiaojin, magtungo ka agad sa bar sa 520 Changming Road. Yun pala, kinidnap lang pala siya, sir. Ito ang mga babaeng ginastusan mo noon. Para sa kanila, madaling magsaya kapag mayaman, pero pag subok, mahirap. Mas pipiliin nilang umiyak sa loob ng mamahaling kotse kesa tumawa kasama ang isang dukha. Itong aral na to, ngayon mo na ba naiintindihan? Bakit tahimik ka na? Kung ganun din lang, wala na ring saysay, panoorin pa. Ipinapahayag ko, ang pustahan. Chu Vice President, paki-check ang live. Girls, lahat kayo ay kaibigan ni Mr. Lu, di ba? Mayroon akong 1 milyon dito. Subukan nating pagsamahin ang pera nating lahat. Matutubos natin siya, okay? Ate, Baliw ka ba? Papahiram mo kami ng 79 na milyon para lang sa isang di naman namin. Kano-ano na lalaki. Oo nga, ikaw ang jowa ni boss, kami hindi. Yanji ate, nasisiraan ka na yata. 1 beses lang naman natulungan ni Lu Xiaojin. Baka naman may pagtingin ka na sa kanya. Eh ngayon, wala na siyang malapitan. Bakit mo ibubuhos lahat ng pinaghirapan mo? Ruyan, Kung ayaw mong tulungan siya, huwag kang magsalita ng masama dito. Dahil gusto ko siya, karapat dapat siya. Kung ayaw niyong tulungan ko siya, ako na lang mag-isa. ang tanda mo na, tapos hopeless, romantic ka pa rin. Sino ba gagastos para iligtas siya? Akala mo charity kami. Sino nagsabing walang tutulong? Sino nagsabing walang tutulong? siya Shiyu. Pumunta ka rin pala. Hindi ba ito ang number 1 car model sa Haicheng, si Xia Xiyu? Hindi ba't si Lu Xiaojin at siya, nag-away lang? Grabe, sobrang loyal. nagkukunwari lang siguro yan. Tigilan nyo nga mga chismosa. Si Shiyu ang pinaka naglabas ng pera para kay Lu Xiaojin. Mas higit pa sakitan ninyo habang buhay. Ate, ito lahat ng naipon ko. Mas marami ng kaunti sa'yo. Kabuuan,
79 na milyon. Ayos ate, pwede na nating buuin ang 1 bilyon. Mabubunot na natin si Bunso. Bunso, Oo, ang cute na tawag niya na. gusto niya tawagin akong ate. Tsaka siya ang bayani ko. Shiyu, ang tapang ng babaeng ito. Gusto ka ring agawan ng lalaki ah. Mamaya, dapat mauna tayong magkasundo kay Lu Xiaojin na ikaw lang ang pipiliin niya. Pero unahin na muna natin ang mas mahalaga. Ate, sasama ako sa'yo. Chu Vice President, totoo nga, may mga babaeng. Totoong nagmamahal sa boss. Kahit kailan, lagi akong nandito para sa iyo. Ikaw ang bayani ng buhay ko ate, Shiyu. Ate Yanzi, kayo pala, dalawa? Totoo pala ang nararamdaman nyo para sa akin. Ginawa nyo talaga. Ang ganito, para sa akin. Ito talaga ang tinatawag na pag-ibig. Sa harap ng peligro, hindi bumibitaw. Ngayon, subukan natin. Kung hanggang saan ang pagmamahalan niyong yan. Xiaojin, Bunso, Shiyu, Ate Yanzi, huwag kayong mag-alala, mga ma'am. Walang nangyaring masama sa mga lalaki niyo. tigilan na ang satsat. Narito ang 1 bilyon. Bilisan nyo na at pakawalan nyo na siya. Tama. Kitang-kita ang tunay na pagmamahal niyo kay Lu Xiaojin. Saksi ang langit at lupa. Pero bago ko palayain siya, gusto ko sanang ibunyag ang isang sikreto sa inyo. Sa totoo lang, nung una ninyong nakilala yung mayamang si Lu Xiaojin, produkto lang siya ng kumpanya naming Tianlong Group, isang Peking bersyon. Ang mga gastos niya para sa inyo, hindi dahil sa gusto niya kayo, kundi para lang matapos ang isang pustahan. Chu Tianhe, tumigil ka na. Hindi ba totoo ang lahat ng sinabi ko? Ngayon natalo na siya, at nailigtas niyo siya. Pero ang kapalit lang niyo ay isang taong walang-wala. Bunso, totoo ba yon? Kaya naman pala ang lakas ng loob mong landiin ako sa car show. Akala ko naman ay may connection ka talaga. Pero, totoo naman ang taos-puso mong regalo sa akin ng sports car at mga sunflower. Sabi ko na, kahit anong mangyari bukas, lagi akong nasa tabi mo. Maraming mayaman diyan sa mundo. Pero nung gabing yon, ikaw lang ang sumagip sa amin ni Xingshin. Ikaw pa rin ang bayani sa puso namin mag-ina. Pakawalan nyo na siya, dali. Pakawalan niyo siya. Walang makakaalis dito ngayon. Chu Tianhe, napakaduwag mo. Kung matapang ka, ako ang harapin mo. Patayin niyo ang dalawang babaeng yan. Huwag kang matakot, andito ako. Xiaojin, Bunso, mag-ingat ka. Congrats, sir. Natapos mo ang pustahan. Ayos. Ikaw talagang apo ko. Ako alam ko na. Ikaw, hindi mo matatapos ang pustahan. Laulu. Pasensya na. Nagkamali lang ako. Aba, hindi ka talaga basta-basta. Apo ko, ikaw, magaling. Tandaan mo, ang pera, hindi mo kailangang ipalit para sa tunay na pag-ibig. Tandaan mo palagi yan. Ah, kaya pala, test lang pala lahat ng to. Tama. Natakot ang lolo mo na baka lamunin ka ng pera. Kaya pinili kong magkunwaring masama at paulit-ulit kang subukin. Mukhang maganda ang kinalabasan. Nakuha mo na ang tunay na pagmamahal ng dalawang babae. Astig. 3 pala. Mas karapat-dapat kang igalang. Sa harap ng napakalaking mana, ni hindi man lang nagpaapekto ang isip mo, at patuloy mong tinutupad ang huling habilin ng lolo ko. Hindi ka talaga basta-basta, matagal mo nang kaibigan si lolo. Sa totoo lang, Dapat tawagin mo akong ikalawang misis. Ha?